Kinalimutan kami ng ate kong nasa abroad. Matagal ng OFW ang ate ko. Last na uwi niya, panay ang reklamo niya na 12 years na daw siya sa abroad pero wala pa rin daw siyang naiipon. Kasi every month pa din daw siyang nagpapadala sa amin. Sa dami ng obligasyon niya sa amin, pinag-aaral na nga daw niya kami para makagkaroon ng magandang trabaho para hindi na daw kami hingi ng hingi. Kasalanan ba namin na hindi kami makatagal sa trabaho? Isa pa, nandiyan naman siya at wala pang pamilya. Hanggang bigla na lang siyang di na nag-chat sa amin. Kahit calls namin ayaw niya nang tanggapin. Bigla na lang din na siya nagpadala ng walang sabi-sabi. Pero nakikita namin sa mga post niya na panay siya nasa galaan at mukhang di naman siya gipit dahil panay kain nila ng mga kaibigan nila sa mamahaling restaurant. Samantalang kami, kinalimutan na niya sa amin ang obligasyon niya. Nag-message kami nakaraan lang at nagsorry. Sabi namin kahit magpadala lang ng kaunting pamasko pero wala. Tamang sin lang kami. Oh my goodness, ang kapal ng mukha din ito nakakainit din ang ulo. Ito kasi iba kasi, babait nyo masyado. Kaya din hindi nyo tinuturuan itong mga family members nyo kasi sobrang babait ninyo. Okay? Alam mo, ang kabaitan natin ilagay natin sa tamang lugar. Turuan din natin ang ating pamilya, okay? Na kumita ng sarili nilang pera. Kung hindi mo sila tutulungan na kumita ng sarili nilang pera, talagang Diyos ko. I mean, bakit mo sila kailangan turuan, di ba? Mga adult na sila, dapat alam nyo yan. Hindi kayo kailangang sabihan. Dapat alam nyo yan sa mga sarili ninyo na ang pera ay hindi lamang pinupulot o hindi tinatae. Ay, grabe. Dapat pero ano nga bang magagawa mo? May mga tao talaga na kahit anong turo mo, talagang wala ding, Diyos ko, dunong sa buhay. Anyways, ako'y papasok na, tula na tayong oras, 8:39 na. Saka na lang ulit tayo magkwentuhan. Bye!